So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeo Romeo Moto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, medyo nakakahalata na nga itong kampo ni Leni Robredo. Dapat nga dati nyo pa nahalata eh. So ito na nga. So medyo nakakahalata na nga itong kampo nga ni Leni Robredo na itong si Sara Duterte ay pro-China. So alam naman po natin na yung isa rin po, kung maaalala lang po natin, na nung eleksyon is yung pinaka-plataforma din po talaga ni Leni Robredo ay yung ipaglaban yung West Philippine Sea and then makikipag-ugnayan po tayo sa mga kaalyado po nating bansa. So parang nangyayari po ngayon. So ito nga pong spokesperson nga ni Leni Robredo, eh medyo nakakahalata na nga na itong si Sara Duterte ay pro-China. So ulitin ko lang, dapat natin nyo pa nahalata to, no? Diyos ko naman, sobrang obvious naman. So ito, no, para dun sa mga denial, sa mga on denial pa rin, na si Sara Duterte ay hindi pro-China, mag-isip-isip kasi kayo, okay? So ito, para makukuha po natin yung narrative ng content po na to, kung maalala po natin, si Sara Duterte po ay masyadong vocal, di ba, sa mga issues din po regarding sa geopolitics. Okay? So ito, no, isa ito sa mga naging statement nga po ni Sara Duterte, ito So ito, nilabas niya itong statement na to no October 18, 2023. So ang sabi dito ni Sara Duterte, no, itong part lang na to, no, naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usaping confidential fund. Wala naman nagagalit eh, kayo-kayo lang naman. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mga matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Okay. So alam naman din po natin na si Sara Duterte din po ay nagbigay din po ng statement regarding din po sa gera. Diyan po sa Israel at saka sa Hamas. 'Di ba? Sa ibang statement niya. And then bukod nga rin po dito mga kababayan, kasi ito mga ka-streetwise, no, pinag-uusapan natin dito is meron ng kinalaman sa geopolitics. 'Di ba? And then, itong statement din naman ni Sara Duterte nung nakaraan lang. So, ito yung katangahan niyang statement na sinasabi niya na ang ICC daw po ay wala daw pong jurisdiction sa Pilipinas na ilang beses na po natin na content na meron. Okay, from 2011 hanggang 2019, meron pa rin pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Okay, ilang beses ko na na-content yan eh. So ito yung statement nga po ni Sara Duterte about sa ICC. Ito lang na okay. Naalala ko lang bigla. So para malinaw lang. Kasi meron kasi nagtanong sa akin sa Facebook kung agree ba talaga ako or pabor ba talaga ako na papasukan yung ICC dito sa Pilipinas. Well, hindi ko pa kasi nasasagot yung tanong na yan. Nakailang content na tayo about sa ICC, pero hindi ko pa rin nasasagot ng malinaw kung ano ba talaga yung stand ko dyan po sa ICC. So ang stand ko po dito mga kababayan, ang importante po talaga sa akin ay yung magkaroon po ng hustisya yung mga biktima po ng tokhang or war on drugs. So kung ang mastermind nga po ng bloody war on drugs nga po na ni dating Pangulong Duterte ay makukulong sa Netherlands, okay yun. At kung makukulong din naman sila dito sa Pilipinas, okay din yun. Ang importante po dito, meron pong mapanagot at dapat po magkaroon po ng hustisya yung mga biktima nga po ng war on drugs. So kaya ko lang din naman po kasi madalas na kino-content yung about sa ICC kasi po dinidebunk lang po natin yung narrative ng mga DDS na walang jurisdiction. Kasi ayan ang sinasabi nila eh. 'Di ba na wala daw pong jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas na which is meron. Okay. So at least malinaw na po yung stand po natin diyan. Pero syempre mga ka-streetwise, syempre ilagay din naman po natin yung posisyon ng pamilya po ng biktima sa sarili natin. So kung gusto naman talaga ng pamilya ng biktima nga po ng war on drugs ay mapanagot si dating Pangulong Duterte sa ICC, so respeto po natin 'yon. Pero in my own opinion kasi wala naman akong kamag-anak, meron akong kakilala na nayari ng war on drugs. Kakilala lang, hindi ko naman kaibigan. Pero in my own opinion, ang importante lang po sa akin ay mapanagot po kung sino man ang dapat managot diyan po sa mga biktima nga po or sa mga namatay diyan nga po sa war on drugs. So at least malinaw na nga po, 'di ba? So nasingit ko lang para po clear. Okay. So balik tayo sa content natin. So ito nga po yung statement nga po ni Sara Duterte about sa ICC. So ito na naman po ay foreign policy na naman po ito. 'Di ba? Usaping foreign policy na naman po ito. So ngayon, nagtanong ngayon itong kampo nga po ni Leni Robredo sa pamamagitan nga po ng spokesperson niya na si Barry Gutierrez.
So sa hindi lang po nakakakilala, malabo namang hindi nyo kilala si Barry Gutierrez, di ba? Si Barry Gutierrez po, ito po siya, si Attorney Barry Gutierrez. So makita nyo dito, andito si Leni Robredo. Ano ba itong niluluto nila dito? Siguro lugaw siguro yan. So ayan, so para po clear lang din po, si Barry Gutierrez po ay spokesperson nga po ni Leni Robredo. So ang nakakatuwa at nakakatawa kasi dito, nag-tweet itong si Barry Gutierrez. So sabi ni Barry Gutierrez, okay, kapag usaping ICC, may statement ka agad tungkol sa sovereignty. Pero kapag usaping West Philippine Sea, walang imik. Nakakahalata na kami So ito wala naman siyang pinangalanan dito pero Diyos ko naman. 'Di ba? Napaka-logical naman kung sino yung pinapatamaan dito ni Barry Gutierrez, 'di ba? Si Sara Duterte po ito. Oo nga naman kasi Sara, 'di ba? Sa usapin ng sovereign rights, wala pang isang araw, meron ka kagad na statement, pero pagdating sa West Philippine Sea, ilang buwan na tayo nakikipaglaban diyan, tahimik ka pa din. Oh. So ang gusto ko lang din ipunto dito mga kababayan, itong mga aso or mga wari-wariwap nga po ni Sara Duterte, itong si Malutikia. Kasi 'di ba ang tagal na po natin hinihingan ng statement si Sara Duterte about nga po sa West Philippine Sea. Pero wala naman po siyang imik. So ngayon, ang palusot ngayon ni Malutikia, 'di ba, yung nagdemanda ng mga troll kasi nilagyan siya ng gusto ng baboy sa mukha. So sabi niya dito, when we speak in foreign policy, we speak only with one voice and it is the president. Sabi nyo, spare lang si VP. Bakit ngayon tanong kayo ng tanong sa kanya? Di ba dapat tanungin ninyo ang Pangulo? Kita nyo, di ba mga kababayan, ang sabi ni Malutikia, di ba? Ang sabi ni Malutikia, political strategist daw po siya. Pero saan ka nakita ng political strategist na bias? Kasi ang alam ko po talaga sa political strategist, dapat po realistic. 'Di ba? Alam niya yung kilos po ng politika at bumabase po siya sa kilos po ng mga politiko. Hindi po base sa bias mo. Isipin mo political strategist tapos yung pinakabasihan yung biases niya. At bukod nga po diyan, nag-usap yung dalawang tanga, itong si Malutikia at saka si Tio Moreno. Itong si Tio Moreno po, siya po ay staff, sabi niya staff daw po siya at writer ni Sara Duterte sa mga speech. So kaya pala palpak, no? So sabi ni Tio Moreno, nag-usap sila, di ba? So ang ginawa niya dito, sinang-ayunan niya yung sinabi ni Malutikia. Sabi niya dito, exactly what I'm saying, ayaw nga nila ang confidential fund ni VP kasi daw hindi mandate ng OVP at DepEd. Pero ngayon, nagiging mandate niya ang foreign policy which is job of the president. Tapos sumagot si Malutikia mismo. Diba nag-usap yung dalawang illogical. So ngayon, 'di ba, basag na naman sila dito. 'Di ba? Binasag sila mismo ni Sara Duterte kasi itong foreign policy na sinasabi ninyo, nagbigay naman ng statement si Sara Duterte about sa ICC na foreign policy ito. At nagbigay din po siya ng statement sa Hamas at saka sa Israel, sa Ukraine at saka sa Russia. Parte din naman po ito ng foreign policy. So malinaw naman po kasi dito mga streetwise na hindi naman po kasi natin hinihingi yung foreign policy ni Sara. Ang hinihingi po natin dito sa kanya ay yung opinion niya lang regarding po sa West Philippine Sea. So yan, di ba? So ngayon, pati itong mga pinklawan is nahalata na rin na itong si Sara Duterte ay pro-China. So mga kababayan, kasi paano na ba namang hindi natin mapaghahalatang pro-China si Sara Duterte? Isipin nyo, ito. Ito po yung nangyari nung nakaraang buwan ata ito, itong picture po na to. So yung kasama po ni Sara Duterte, siya po yung governor sa isang probinsya sa China. So isipin nyo mga kababayan, ito yung mga panahon kung kailan po nagkakagulo sa naratibo sa West Philippine Sea. So matindi po yung debate niyan, di ba, nung panahon na yan. Pero habang si Sara Duterte po ay tahimik, nakuha niya pa makapagpa-picture sa politician ng China. O di ba? Samantalang itong pangyayari po na to ay nangyari po ito sa Davao. Hindi ka naman kasi Vice President ng Davao. Vice President ka ng Pilipinas. So ang pangit po talaga ng imahe na pinapakita dito ni Sara Duterte. At bukod po dyan mga kababayan, ito ano lang to, no, parang review lang natin ito, no. So bukod nga po dyan mga streetwise, nung September din po ay nagbigay din po ng statement si Sara Duterte sa 74th founding anniversary
ng China. At hindi lang po siya, bakit ganyan yung mukha ni Sara Duterte? Parang ano, parang stroke. Grabe naman 'tong ABS-CBN, no? Bakit ganyan naman yung napili ninyong picture? Grabe naman kayo. So ito nga. So hindi lang po kasi ito basta-basta statement. Nagsalita po siya ng Chinese dito at saka yung nilalaman po ng statement niya, ang pangit din. So ito, no, meron kasing translation dito from Manila Bulletin ata ito, no? Okay? So ang sabi dito, no, ito yung translation ng sinabi ni Sara Duterte na Chinese, ha? Ang sabi niya dito, may we continue to pursue avenues and opportunities that will result in mutually beneficiary outcomes for our peoples. The Vice President, who is currently in South Korea, said in the record video message on Thursday night. So ito okay lang to. Pero dito po sa part po na to, dito po tumaas yung kilay ko. So ang sabi po ni Sara Duterte dito, Duterte expressed confidence that the coming decades will bear witness to China's continued growth and process. She also hoped that the Philippines-China partnership will prosper, especially in agriculture, trade, investment, science and technology, and people to people. At saka may part pa ata dito, no, na binanggit niya rin dito yung tungkol nga rin po sa education. Naputol ko lang ata, no? Pero at least you get the point. Pati rin po sa education, pati rin po cultural, gusto rin pong pakialaman ni Sara Duterte na magkaroon din po ng partnership yung Pilipinas at saka China, no, which is hindi po talaga ito na para sa akin po ay makaka-conflict po dito kasi alam naman po natin na magkaiba po yung kultura ng Chinese at Pilipino kasi nga po komunista po yung China. So sa kultura pa lang iba na. Ah, 'di ba? So mga kababayan, ano masabi niyo nga po dito sa pati na nga po mga Pinklawan is nahalata na rin po talaga na si Sara Duterte ay pro-China. So, syempre, ito lang, no, hindi naman natin kailangan maging political analyst or gumraduate ng sociology or political science sa nangyayari po sa politika sa Pilipinas. Ang kailangan lang po natin dito is maging broad at saka ako yung ginagawa ko kasi dito, no, nilalagay ko yung sarili ko bilang isang politiko. So, ano ba yung gagawin ko, ano ba yung sa isip ko, parang ganun yung ginagawa ko. So hindi po natin kailangan na maging political analyst para maintindihan po kahit papano yung galaw po ng politika sa Pilipinas. At kayo ba, naniniwala ba kayo dito po sa ugong-ugong? Actually, hindi na ugong-ugong to eh. Overwhelming na rin kasi yung mga evidence, di ba, na si Sara Duterte ay pro-China. Pero tatanungin ko na rin po kayo, naniniwala ba kayo na si Sara Duterte ay pro-China? Base din po sa matagal na po nating obserbasyon at saka sa obserbasyon ngayon ng kampo ni Leni Robredo. So yan lang po, no? So comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.